Hello, 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 hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga karaydon sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguri ang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroon ang ating mga binamahal na overseas Filipino workers na pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yes, ang Ride On ng Ministry sa pamagitan ng abang lingkod ng Diyos, Bishop Gitangonan ay narito muli upang pangunahan ang July 6, 2021 Tuesday, Ride On the Ministry para sa episode na 496. Yes, ang Ride On the Ministry. Ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Manalangin po tayo sa banal na presence ng ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, na buhay at makapangyarihan sa lahat, gumising sa bawat isa sa amin na malwalhati ligtas. Nataglay ang kalakasan ng katawan, may galak. Nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Marapatin niyo, O Diyos, ang panibagong araw na ito, maghatid sa amin, Panginoon, ng tagumpay. At pagpalain niyo, Panginoon, ang aming pag-asama-sama bilang iyong kapatiran, pangkabuan. Samahan mo kami ng iyong Santong Espiritu na makaunawa at ma-enjoy namin ang iyong presence, ang iyong salita at gayon din ang iyong revelasyon. Dulutan niyo rin kami, Panginoong Diyos, ng maayos na internet at signal. At anumang maaaring balakid sa gawain na ito, in the mighty name of Jesus, yan po ay aming tinatanggal at iwinawaksi, Panginoon. Kundi ikaw lamang ang siyang maghari, sumubaybay, magpala sa amin. Sa banal na pangalan ng Jesucristo, ito ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, amen sa Panginoon. Are you excited? Kayo ba'y handang sumakay na? Halina, sakay na, mga karaydon sa Panginoon. Pero umawit muna tayo bago tayo pumunta doon sa... Excuse me po. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that these our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well this as our hearts begin to worship,
We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Yes, purihin natin ang ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan natin si Lord. Amen sa ating Panginoon. Araw na naman ng Tuesday, Martes. Ang bilis ng araw. Yes. Ano ho bang araw dyan sa inyo? Martes ho ba? Katulad ba ng araw dito sa Bacoor City, Cavite? Yes. Ismail naman tayo sa bautis sa atin. Yes. Lalo na sa presence ni Lord. Siguro naka-smile din ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Di ho ba kapag tayo po ay naka-smile? Talaga naman nakikita yung kagandahan natin at gayon din ating kapugian. Yes, kaya ugaliin natin na hindi ho nawawala ang pagngiti, ang pag-smile. Paabutin natin hanggang sa dalawang tenga natin. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, nandun na tayo sa talatang 19 hanggang 21 ng chapter 11 ng the book of Acts written by Dr. Luke. Ito tinatawag din the Acts of the Apostles, the Acts of the Holy Spirit in Jesus Christ. Yes, hope to finish this chapter by tomorrow. Upang sa ganun, Thursday ay nandun na tayo sa chapter 12. Yes. Yes, malapit na ho na, yes, na ating pong marating ang kalahati ng 28 chapters of the book of Acts. Kaya hindi natin mamalayan na mamaya-maya ay nandun na tayo sa pinakahuling chapter. Di ho ba makakaray doon sa Panginoon? Kung ang Espiritong nananalaytay sa atin ay with excitement and readiness and willingness to learn about the Word of God, lalo na itong kasaysayan na kung saan ay talaga naman nakapagbibigay po ng kasabatan ng inspiration para sa atin ay lalo tayong challenge. At kung atin may kukumpara sa ating pinagdadaanan sa ngayon ay mas matindi ang dinaanan nila sa panahon ngayon sa larangan po ng pamamahayag ng salita ng Panginoon. Yes, today ay ating pong pag-uusapan patungkol the church in Antioch. Yes, ang iglesia sa Antioquia na kung saan mga karaid-on sa ating Panginoon, saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita. Yes, saan man sila makarating ay ipinangangaral nila ang salita. Yes, ganon katindi, karubdob ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pagsunod sa mandato ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila. Kapahayagan din ng kanilang pagmamahal sa Panginoon na siyang kanilang nakilala, natanggap, at nagpabago at patuloy na bumabago sa kanila. Yes, purihin natin ang Panginoon. Yes, verses 19 to 21.
3 verses lamang ito, mga karaydon, sa ating Panginoon. Na ganito ang sinasabi sa King James version na ginagamit natin at gayon din sa Full Life Study Bible and Magandang Balita Biblia. Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen traveled as far as Phoenice and Cyprus and Antioch, preaching the word of God to none but unto the Jews only. And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which, when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus, and the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. Yes, pinagpala tayo ng Panginoon sa pagbabasa at pagkarinig sa mga talatang ito na ating pong salalayan at titignan kung ano ang alin mga mensahe ang nais na iparating niya sa iyo, sa akin at sa ating lahat, mga ka-ride-on sa Panginoon. Maliwanag na sinasabi dito sa kasaysayan, mga kababayan, mga guys at mga ka-ride-on sa ating Panginoon, na ang mga mananampalataya noong panahon na iyon ng early Christian church nang dahil po sa nangyari na pag-uusig pasimula noong paslangin o patayin si Esteban. Ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay. They were scattered. Yes, kung saan-saan nakarating. Meron nakarating doon sa Phoenice, meron nakarating doon sa Cyprus, at merong nakarating doon sa Antioch. Yes, kung kanya ang mga Hudyong ito na nanampalataya sa ating Panginoon ay kumalat sila. At gayon din sa kasaysayan ng mundong ito ay nakatulad din ng mga Pilipino na kung saan ay lalo sa bandang US, Europe at yung pang lugar ay meron din ng mga Hudyo. Na sa atin din naman sa Pilipinas ay saan ka man pumunta na bansa ay nandun din ang mga Pilipinos. Ang iba nag-migrate, ang iba ay namasukan upang magtrabaho doon. And we praise and thank the Lord for that kind of situation. The exodus of our brethren and sisters in the Lord Jesus Christ, mga kababayan natin, na kung saan ay, and because of the leading of God in God the Father in Jesus Christ through the manifestations of His Holy Spirit, the church itself in the Philippines, and even in Korea at gayon din sa ibang mga bansa na kung saan ay meron pong mga mananampalataya, na kung saan ay they sent out, missionaries, kung saan naroon ang mga kababayan. At meron mga nag-prosper, katulad yan sa Dubai, katulad yan sa United Arab Emirates, at iba pa. At ang mga iba pa ay meron pang lakas loob na kung saan nagpapadala sa China. At gayon din sa ibang mga dako na kung saan ay Muslim countries. At meron din mga nangyayaring persecution at nandun din ang napakaraming mga hadlang. Pero lalo na kung saan ay nagiging marubdob ang gawain ng Panginoon at lalo nagiging maalam yung tapang at di matigil na paghayo, pangangaral ng salita ng Diyos ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. Yes,
Nangyari yan sa panahon ng the early church. Kaya nga ho ang persecution, yes, ay meron ding naidudulot na mabuti bagaman ayaw natin ang persecution, yes. Pero sa kabilang dako ay meron din naidudulot na mabuti, lalo na sa larangan po ng spirituality, sa larangan ng mission and ministry of the Church of Jesus Christ, and even for us as individual Christian. Yes. No, na kung saan ay nakatulong sa atin upang tayo ay mas lalong maging matatag sa pananampalataya. Nakatulong sa atin upang tayo ay magpatuloy. Nakatulong sa atin upang tayo lumago spiritually. Yes, nakatulong sa atin upang tayo ay mas lalong nagiging handa sa anumang sitwasyon na mas matindi ang mas matindi ang dulot na pagsubok at persecution sa atin. Yes, that is indeed the beauty of life. That is indeed the beauty of all the availability of different situations sa buhay natin. Yes. Kaya tayo bilang iglesia, tayo bilang mga mananampalataya ay parang tayo ay mga ginto, mga jewels ng ating Panginoon. Di ba? Naniniwala ba kayo na tayo po ay mga jewels ng Panginoon? Yes. The apples of the eye of our Lord Jesus Christ. Ang mga ginto ng ating Panginoon na kung saan ay naisasalang sa iba't ibang klase ng mga sirkumstansya at sitwasyon. Dumadaan tayo sa iba't ibang level ng init ng apoy hanggang sa sumulpot at lumabas yung kagandahan, kadalisayan ng ating pagiging ginto. Di ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Kaya nga ho ay ang katumbas natin na mga mananampalataya kay Jesus Christ ay hindi lamang 18K, hindi lamang 9K, hindi lamang 21K, anumang karats, kundi higit pa dyan sapagkat ang ating Panginoon ay hindi ho basta-basta, bagay binibigay niya sa atin ay 100% K upang tayo ay talaga naman magkaroon ng K sa buhay natin. Yes, magkaroon ng iba't ibang klase ng K. Yes, katapatan. Yes, ang ating kabutihan. Ang nananalaytay sa atin na dinatitinag na pag-ibig natin. Yes, napakarami tayong mga K sa buhay natin na magagamit natin sa ating paglilingkod at ministeryo sa ating Panginoon. And let this keys of the Lord that Jesus Christ be always manifested into our respected hearts and minds and bodies. Yes, upang sa ganon, yaong panloob, panlalim at panlabas na kalalagayan ng ating buhay na kung saan from that context of being sanctified, being justified by faith in the Lord Jesus Christ by His grace, to being sanctified by His Holy Spirit and being nurtured by His words. Hallelujah at praise the Lord. And being embraced by His love, and of course, our continuing camaraderie and solidarity as Christians. Every time we come together in prayer, in praising and worshiping the Lord Jesus Christ, and even every time we go forth to be sent out, mga ka-ride-on sa ating Panginoon. All of this ay kabilang sa talaga naman ay binibigay sa atin ng Panginoon na hindi lamang 18K, 19K, 21K na kalidad ng ating buhay. More than that. Because the Lord that Jesus Christ is amazing. The Lord Jesus Christ is good. The Lord Jesus Christ, the source of jewels, the source of gold, the source. Kung ano man ang ating kailangan sa ating mga buhay sa araw-araw at sa tuwi-tuwinan, lalo na patungkol sa paglilingkod sa ating Panginoon.
Kaya nga ho, kapag tayo ay dumadanas ng problema, ng pagsubok, ng persecution, yes, dapat nga ay magpasalamat tayo sa Panginoon. Yes, maring sabihin natin ay, Obispo, ang hirap-hirap ng ating pinagdadaanan ko ay magpasalamat pa ako kay Lord. Yes, meron pa ba akong ngiti? Samantalang ako ay nagdarahop, samantalang ako ito ay lagpak sa araw na ito. Samantalang pagkakataon na ito ay nahihirapan na ako sa aking buhay. Magpapasalamat pa rin ba ako? Yes. Magkakaroon pa ba ako ng kagalakan sa Panginoon? Ako pa ba ay mapupunta sa simbahan upang sumama sa pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon? Hirap na nga ako ay sasama pa ba ako sa paghayo upang ibahagi ang salita ni Lord? Yes, sabihin natin, hoy, dapat na sa panahon na kung saan nakakaranas ka ng tindi ng buhay ng iyong nararanasan, lalo na kung saan ay makita at marinig ng Panginoon ang taus-puso na paglapit sa Kanya sa panalangin upang magpasalamat at gayon din upang magpuri at sumambar pa rin sa ating Panginoong Diyos. At gayon din na mas lalo pa na kung saan ay magiging maigting at magiging desirous ang ating spirit. Yes, sa iba't ibang klase na kung saan ay pinapanday ang ating pananampalataya, pinapanday ang ating spiritual na pamumuhay upang maging mas lalong dalisay, upang mas lalong magiging pakinabang. May katuturan at may kabuluhan sa araw-araw at sa tituina saan man tayo naroroon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord at amen sa ating Panginoon. Kaya dito, masakit man na magkahiwa-hiwalay ang mga unang mananampalataya sa ating Panginoon sa panahon ng early church, dahil nga naman sa persecution, mula ng paslangin o patayin si Esteban ay nakatulong naman sa advancement ng ministeryo ng Panginoon. Nakatulong naman sa pag-usad ng mission ng Panginoon. Nakatulong naman upang sa ganon what the Lord na Kanyang iniutos sa Kanyang mga disciples at sa lahat maging sa iglesia, na kung saan ay humayo at ipangaral mabuting balita simula dyan sa Judea, sa Jerusalem, sa buong Judea at gayon din sa Samaria, hanggang sa bawat dulo ng daigdig na ito. Yes. Nakakaray doon sa Panginoon ay lagi natin alalahanin na anumang balakid, anumang sirkumstansya, anumang persecution, anumang maaring maging sagka sa banal na gawain ng ating Panginoon, kailanman hindi ho mapipigilan. Yes, hindi ho mapapigilan. Kaya nga ho, tayo naman nanampalataya, lalo na tayo ng mga lingkod ng Panginoon, ay kinakailangan din na hindi ho tayo napipigilan ng anumang sirkumstansya ng ating buhay upang ihakbang ang ating mga paa, upang ang ating mga bibig ay magsalita, upang ang ating mga kamay ay magsasabi kung ang kabutihan ng ating Panginoon. Hallelujah, hindi ho dapat na maging hadlang ang wala akong pera kaya hindi ako makahayo, wala akong ganito okay, marami akong apo at daming mga kadahilanan. Mula nung simula ay may kadahilanan siya, hanggang sa naging kabataan siya may kadahilanan pa rin, hanggang naging kababayan may kadahilanan pa rin, hanggang sa malapit ng mamatay meron pa rin kadahilanan. Bagaman ay talaga naman marami naman akong sana ay tumutugon sa nais ng Panginoon na pagpapahayo sa mga mananampalataya kay Lord, katulad ng mga early Christians, including the disciples, the apostles of Jesus Christ nung panahon na iyon. Yes, nang dahil sa persecution at gayon din sa pagkapaslang kay Esteban, nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya. Kaya nga may nakarating sa Pinis, may nakarating sa Cyprus, may nakarating doon sa Antioch, kung saan-saan man. Yes, pero ikinabuti naman ang sitwasyon
Mga karaydon sa Panginoon, maaring iyon ay niloob ng Diyos, maaring iyon ay kinasangkapan ng Diyos, upang sa ganun ay lumawak, maglagablab at patuloy na umusad ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sa buhay natin, lalo na sa gawain ng Panginoon, ay mayroong mga nagsisilbing mga alay ng buhay, na nagsisilbing mga bayani ng ating Panginoon upang mas lalo na magiging mainit, marubdog. Yes, yung paghayo, ang pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ang unang alay, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Inialay ang kanyang buhay, inialay ang kanyang dugo, inialay ang lahat para sa iglesia, para sa buong sangkatauhan. Para maligtas ang bawat isa, purihin natin ang Panginoon. Kaya nga dito sa ating pinapag-aralan, mga kapatid sa Panginoon, saan man nakarating ang mga nagkahiwa-hiwalay na mga mananampalataya sa panahon na iyon, yes, they preach the word. Yes, number one, they preach the word. Ipinangaral nila ang salita, pero kanilang inuna muna sa mga Hudyo lamang nung panahon na yon. And then, susunod ang mga iba. Yes, ipinangaral nila ang salita ng Panginoon saan man sila makarating. Yes, they preach the word. Yes, paano nila maipreach ang salita kung hindi nila narinig at naranasan? Yes, kanilang naipangaral ang salita ng Diyos dahil kanilang napakinggan, kanilang nalaman, kanilang naintindihan at kanilang naranasan. Makatandaan natin yan, mga karaydon sa ating Panginoon. Kaya nga dito ay napakahalaga na kung saan ay binabasa, inaaral ang salita ng Panginoon. Napakahalaga na kung saan ay nagbababad tayo sa salita ng Panginoong Diyos. Napakahalaga na kung saan ay hindi lamang tayo nagbabasa at nakikinig ng salita ng Panginoon kapag panahon na ng reading of the Scripture every Sunday, kundi araw-araw sana. Meron tayong laan na time with God for reading the Scripture and even studying it, contemplating it, knowing every message to be learned, to be accepted, and to put into practice. Yes, na kung saan ay kaakibat niya ng ating pananalangin sa Panginoon. Upang sa ganoon ay ang mga salita ng Panginoon ay tunay nga naman na magkakaroon po ng bisa sa ating mga buhay upang sa ganoon saan man pagkakataon, saan man tayo naroon, saan man tayo makakarating, meron tayong maibubuga, meron tayong masasabi, meron tayong maisishare, meron tayong maituturo, meron tayong maiprepreach. Di ba mga karaydon sa Panginoon? Di ba? Sabi mo sa katabi mo, di ba? Yes, kaya mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Araw at gabi, manalangin tayo sa Panginoon. Araw at gabi. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din, mga karaydon sa Panginoon, yan ang kanilang ginawa sa panahon na yan. Ngayon, subalit may kasama silang taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating doon sa Antioquia, ay nangaral na naman sa mga Grego. Totoo nga naman, saan man sila makarating ipinapangaral ang salita ng Panginoon. Nangaral na naman sa Grego ng alin? Ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesukristo. Yes, they preach the Word of God. Secondly, they preach the Lord that Jesus Christ pertaining to that good news. Yes.
Yes, the good news of salvation about Jesus Christ. Kapag sinabi natin na good news, mabuting balita, it comprises the entirety about Jesus Christ from the beginning of prophecy down to the realization of that prophecy during His birth, sa kanyang paglagi, sa kanyang pagkabautismo, sa pagpapasimula ng kanyang ministry at sa lahat ng kanyang dinaanan na ministries and mission, sa mga pagtuturo, sa mga evangelism, yes, sa mga pangangaral. At gayon din sa napakaraming mga parables at gayon din sa mga raming mga signs and wonders na kanyang ginawa. May mga pinagaling, may mga binuhay, mayroong mga pinalayas na masasamang espiritu. Yes, gayon din na kung saan ang kanyang pagkadakip, ang kanyang paghihirap, at gayon din ang kanyang pagkapako sa krus, ang kanyang kamatayan, ang kanyang mandato, Matthew 28:18-20, at gayon din ang kanyang pag-uwi sa kanyang pinanggalingan sa kanan ng ating Diyos Ama sa langit. At gayon din ang kanyang pangako ng kanyang pagbabalik muli. Iyan ho ang kabuuan ng mabuting balita patungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Yes, they preach the Word of God. And also they preach the good news of salvation about Jesus Christ. Pagdating nila doon sa Antioquia, purihin natin ang Panginoon. Gayon din mga karay doon sa Panginoon, paano ang sino man ay pangaral ang mabuting balita at patungkol sa ating Panginoon Jesucristo kung hindi kilala ang mabuting balita, gayon din sa Jesucristo. Paano may papangaral ang mabuting balita at gayon din patungkol kay Jesucristo kung hindi nakikilala? Yes. Na kung saan ay hindi ho tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. And everything underneath, everything na ipinagkatiwala sa Kanya. Yes, ibig sabihin nito, kung kanilang ipangaral ang mabuting balita tungkol sa Panginoon Jesucristo dahil po kanilang natunghayan, kanilang narinig, yes, kanilang naunawaan, kanilang kinilala, kanilang inappreciate at kanilang tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay at lahat ipinasakop na sa Kanya. Yes. At gayon din, maliban pa yan ay tinanggap nilang kapuspusan ng banal na Espiritu. Yes, how can we question kung bakit nagagawa nila yan? It is because of the Lord Jesus Christ. It is because of the Holy Spirit. It is because of what they know and what they learn and what they accepted, they received and put into practice in their respective lives. Mga karay doon sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, pangatlo mga karay doon sa ating Panginoon. Yes, na kung saan they allowed, yes, that the hand of the Lord that Jesus Christ was with them. And also, makaray doon sa ating Panginoon Jesucristo, na kung saan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay suma kanila. Iyan ho ang nagbibigay sa kanila ng power. Yan ho ang nagbibigay sa kanila ng wisdom at yan ho ang nagbibigay sa kanila ng knowledge. Yan ho ang nagbibigay sa kanilang ways and means towards a successful and victorious Christian living and ministry. Mga karay doon sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho doon sa pinakauling last verse ng verse 21. Suma kanila ang kapangyarihan ng Panginoon, ang banal na Espiritu. Hallelujah. At praise the Lord.
Yes, the hand of the Lord, that Jesus Christ was with them. They continuously experiencing it because they allowed Jesus Christ and His Word and His Holy Spirit to work in them. Day by day, every moment ng kanilang buhay. Yes, submitting themselves and allowing the will of the Lord, that Jesus Christ, the purpose of the Lord, to happen. Yes, kaakibat niyan ang kanilang marubdob na pananalangin sa ating Panginoon at gayon din ang kanilang interceding bilang mga magkakasamang mga mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga ho ang naging bunga sa naging iglesia doon sa Antioquia. Ano ang nangyari? Maraming naniwala. Hindi lamang maraming naniwala sa kanilang sinasabi at gayon din kay Jesus Christ, kundi marami din na kung saan nanalig sa ating Panginoong Hesukristo. Tinanggap nila si Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, mga ka-ride-on sa Panginoon, ano bang papel natin sa mundong ito? Lalo na tayo ng mga mananampalataya sa Panginoong Diyos. Katulad din ba natin ng mga mananampalatayang ito na nagkawatak-watak, nagkahiwa-hiwalay nang dahil sa mga pag-uusig ng kinauwian dito ay marubdob na pangangaral ng salita ng Panginoon, pangangaral patungkol sa mabuting balita, tungkol kay Jesucristo at gayon din na kung saan pinanghawakan nila. Yes, ang kapangyarihan ng Panginoon. And the hand of the Lord was with them. Yes, maraming naniwala, maraming nanalig sa ating Panginoon Jesucristo. How about us? Kung sila, saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang dapat na kanilang ipangaral. Tayo naman, how often na ito po ay nabibigyan din natin ng pagkakataon. Whether it be we are in the market, whether it be we are in the office work, o sa ating mga kapitbahay, sa ating mga friends, sa Facebook, sa Messenger, sa YouTube, o saan man. Sa mga kakilala natin, sa mga kaibigan natin, sa mga kasama natin sa bahay, o saan man tayo na kung saan dinadala ng Panginoon. How often natin pong binibigyan ng panahon, sa bawat pagkakataon ay binibigyan ng Panginoong Diyos as an opportunity to share, to preach, and even to witness and to teach the Word of God, and even about the good news of salvation about Jesus Christ, so that what we had experienced in the Lord, that Jesus Christ could also be transmitted to them. And likewise, ay kanilang makilala din, matanggap din si Jesus Christ. Sila din ay maniwala, sila din ay manalig, at sila din ay merong kasiguruhan ng kaligtasan at din sa kalaunan, bagas sila ay gamitin din ng Panginoon na kung saan man sila makarating, ay kanilang ipangaral ang salita ng Diyos, ang mabuting balita patungkol kay Jesus Christ, at gayon din na patuloy nila na panghahawakan ang banal na kamay ng ating Panginoon, ng kanyang kapangyarihan, ang banal na Espiritu. Yes, patuloy mga karaydon sa Panginoon na naway kasangkapanin tayo ng Panginoon sa araw-araw at sa tuwit-tuwina, upang sa ganon ay marami pang magiging bunga ng ating pananampalataya. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, kailangan tayo ni Lord. Meron tayong magagawa. Kahit na tayo ay merong mga kakulangan sa buhay natin sa panahon na ito ng pandemya, at gayon din sa mga iba pang mga panahon na darating. Yes. Hayaan natin ang buhay natin ay mangusap. Hayaan natin na tayo po ay kasangkapanin ng ating Panginoong Diyos.
sa pamagitan ng mga spiritual gifts na Kanyang ipinagkakatiwala sa atin. Yes, sana yan ay hamon sa bawat isa atin na bukas ay ating pong tatalakayin patungkol kay Barnabas. Yes, sa kanyang kapuspusan ng banal na espiritu at gayon din patungkol sa kanyang pananampalataya. And that will end the whole chapter of chapter 11 tomorrow. At sa isang araw pagkatapos bukas, nandun na tayo sa chapter 12. Yes, palapakan natin ang Panginoon. Malapit na tayo sa chapter 12. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, everybody will say Amen at Amen of the Lord at Jesus Christ. Yes, sa ating pong batiin ng ilang mga kapatid natin na kung saan ay nakarating po sa himpilan ng Rydon Ministry na birthday nila sa araw na ito. Katulad po ng Reverend Rodney Kasiguran Palacio. Diyan sa bandang Bulacan. Ganda ng kanyang Pilyedo Palacio. Nasa Palacio na siya. Wala pa siya doon sa Palacio ng Panginoon ay meron na siyang Palacio. Hallelujah. Yan ho ay pinsan ng aking misis na nagpastor din at gayon din ang kapatid na Mary Joy Villar Tambanillo ng Tagbilaran na City, Bohol, na kung saan ang kanyang paabot ay Bishop, batiin niyo ako, birthday ko ngayon. Yes, babatiin ka namin at gayon din sabi ng anak mo ay pakibati po si Mami sa July 6 ang kanyang birthday. Sige. Hindi naman tayo makakatanggi na hindi natin batiin. Basta birthday, batiin natin, panalangin natin. Gayon din ang kapatid na Violeta Imperial ng Manila City. At ang kapatid na Joan Pascua nandun sa bandang Riyadh, Saudi Arabia. Julian Alcayaga ng Cagayan at gayon din ang kapatid na Claudine Antonio ng Dipakula o Aurora. Amelia Ramento Arbizo ng Quezon City at gayon din ang kapatid na Champagne Casanova. Diyan sa bandang Baguli na La Union, Jovelyn Pelayo ng Kawayan City, Isabela. At gayon din po ang kapatid na Joy Tangonan, Nestor Kalika Tangonan nandun sa bandang Dubai, United Arab Emirates. At gayon din ang kapatid na sa Uncle Boy Boromio ng Nagilian Isabela. Yes, ito lamang po ang mga nakarating na mga pangalan na birthday nila. Pero lahat ay ating pong binabati. Yes, sino ka man, saan man ka man naroon, birthday mo sa araw na ito, happy birthday. At sa ayaw at sa gusto mo ay ikaw ay isasama sa panalangin. Sa pagkakataon na ito, purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Almighty Heavenly Father, in Jesus Christ we pray and join the celebration of birthdays sa mga anak mo na kung saan ay nabanggit ang kanilang mga pangalan at gayon din sila na hindi namin kilala. Kasama sila naroon, Panginoon, sa Luzon, Visayas at Mindanao sa Pilipinas at gayon din sila man na naroon sa iba-ibang mga bansa. Birthday nila ngayon, Panginoong Diyos. Diyos, nakikiisa po kami. Nakikigalak kami at nagkikipagpasalamat kami, Panginoon, sa kanilang momentous celebration of the respective birthdays, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay kasama po ang mga sanggol na ipinanganak sa araw na ito, saan man sila naroon, na mga paggamutan at gayon din sila na ipinanganak sa kanilang mga tahanan o saan man, Panginoong Diyos. Yes, salamat po sa kanilang mga buhay na inyo pong biniyaan, Panginoong Diyos, ng blessing. Ng panibagong buong taon, 365 days na kanilang haharapin. Lalakbayin, Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Na kung saan ang kanilang napakahalagang birthday sa araw na ito ay huwag po naman sana sila makalimot na lumapit sa inyo sa panalangin upang magpuri at magpasalamat at magtalaga ng kanilang mga buhay at lahat kinakailangan na italaga nila kasama ang kanilang mga pamilya, kasama ang kanilang mga pinagkakabalahan at trabaho, hanap buhay man o paglilingkod man ng isang pastor
At gayon din, Panginoong Diyos, sa ano pa man na extracurricular activities meron sila sa araw-araw. Yes, Lord, inyo hong iparamdam sa kanila na silang lahat, Panginoon, ay importante sa iyo. Na silang lahat, Panginoong Diyos, ay biniyayaan. May you continue, O Lord, that Jesus Christ to be with them, and even the family that they belong. May you guide them always, O God, and help them to realize their respective dreams, longings, and desires that they ought to accomplish. Yes, with your blessing, with your anointing, with the knowledge and wisdom you have poured them, and by the ways and means that they needed, Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Gaya din, Panginoon, na kung saan lagi mo silang protektahan sa araw-araw, nagmaging maayos lagi, Panginoong Diyos, nawa ang kanilang kalalagayan bilang individual at bilang mga pamilya. At gaya din, Panginoon, na maging maayos po ang kanilang mga kalusugan, patuloy na kanilang naranasan ng iyong protection, patuloy, Panginoong Diyos, na sila po ay na kung saan ikaw ang siyang first priority ng kanilang buhay, na hindi sila nakakalimot sa iyo, na tumatatag din ang kanilang pananampalataya, na lumalago din ang kanilang espiritual na pamumuhay, Panginoon. At gayon din na pagpalain mo ang kanilang mga kabuhayan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, sila sa lahat po ng lanangan, pati na po ang mga sanggol ito na pinanganak sa araw na ito, Panginoon, na sila po, Panginoong Diyos, ay mahusay at maganda ang pangangalaga at pag-aruga ng kanilang mga magulang upang ang mga sanggol na ito kanilang mapalaki, Panginoong Diyos, na magiging maganda ang kahinatnan ng kanilang mga anak, Panginoon, with good stature, sound mind, healthy body, at gayon din, Panginoon, sa kalaunan, na meron silang takot sa iyo at gayon din na sila makakilala sa iyo at manalig sa iyo, lalo ng buong pamilya. We also pray, O Heavenly Father, na sila po, Panginoon, ay makatatapos ng kanilang pag-aaral sa darating na panahon at maging maganda ang kanilang kinabukasan. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, yan po ang aming panalangin. Kasama, Panginoon, ang aming pagpapasalamat sa mensahe ng buhay na inyo pong ipinarinig sa amin, O Diyos. Salamat sa iyong hamon. Salamat, Panginoon, na kami po ay maaring kasangkapanin mo. Salamat, Panginoon, sa challenge. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kailangan mo kami sa araw-araw sa iyong napakahalagang ipinagagawa sa amin. Salamat din po, Panginoong Diyos, sa lahat po ng inyong mga pinagaling mula sa karamdaman. Lalo na, Panginoong Diyos, sa mga total recoveries ng pandemya. At gayon din ang mga recoveries mula sa anumang klase ng karamdaman, katulad po ng mga iba't ibang klase ng cancer o ano pa man, Panginoong Diyos. Patuloy sila, Panginoon, na mararanasan po ang iyong paggilos, ang iyong pagpapagaling, at gayon din, Panginoon, na masustain ang kanilang kalakasan at matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. At gayon din, Panginoon, na hindi po sila makalimot na magpasalamat at magtalaga ng kanilang mga buhay sa iyo, Panginoong Diyos. Yes, dulutan mo sila, Panginoon, ng kagalakan. Dulutan mo sila, Panginoon, ng mapagpasalamat na puso. At gayon din, Panginoon, na natutugunan ang kanilang mga pangailangan. Yes, Lord Jesus. So many that we would like to thank for before you, O Heavenly Father. Nalalaman mo, Panginoon, lahat. Talus mo, O Diyos, ang aming masugid at aming pagsamo sa iyo na nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Sa iyong pagmamahal, Panginoong Diyos, na yumayakap sa amin sa araw-araw. Sa iyong banal na Espiritu na nagbibigay po ng calmness, peacefulness sa aming mga puso at isipan. Ikaw, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Ikaw, Panginoong Diyos, na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng patuloy na kalakasan. Ikaw, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng good and beautiful aura ng buhay.
Ikaw na nagbibigay sa amin, Panginoong Diyos, ng magandang posture. Ikaw na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng pampalakas loob. Na nagbibigay sa amin ng determination, ng perseverance, ng patience, at lahat, Panginoon, nakabahagi ng bunga ng iyong banal na Espiritu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Sa lahat po ng mga blessings namin pong natatanggap mula sa inyo, at gayon din, Panginoon, sa inyong pagliligtas at paggilos, paggabay sa amin sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na. Yes, salamat po sa mga katugunan sa bawat panalangin namin, Panginoon. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin ng pagpapasalamat, pagpupugay sa inyo. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, awitan po natin sila. Kung memorize niyo ang awit na ito, araw-araw inaawit natin ito. Hindi ko alam kung ano nang sinasabi ng aking mga kapitbahay dito na maaaring sinasabi ko siguro nila na bakit araw-araw ay merong may birthday dyan sa bahay na yan, kina Bishop. Araw-araw inaawit yung patungkol sa birthday na ito. Hallelujah. Araw-araw meron nagsesermon na nanalangin dyan. Yes. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. O lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Hinihiling namin pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. O lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na. O lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Palakpakan po natin ang lahat po ng may birthday. At gayon din ang mga isinilang sa araw na ito. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din na i-cheer natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah at praise the Lord. And amen at amen sa ating Panginoon. Yes, tayo po'y magpatuloy sa ating mga pananalangin. Yes, talaga naman maging yung mga chat group na aking pong nababasa sa Messenger at gayon din sa Facebook. Talaga naman sa panahon na ito ay napakarami po na merong karamdaman. Iba-ibang klase ng cancer, iba-ibang klase ng karamdaman. Pati mga lingkod ng Diyos, merong mga nakakaranas nito. Ang iba naman na kung saan na ibang klase ng karamdaman. Yes.
karamdaman sa isip na nadidepress, nagagulamihanan, nagkakaroon ng anxiety, problema na kung saan umaapekto sa puso, damdamin at isip, problema na kung saan ay pagkaminsan ay talaga naman hindi maiwasan ng iba na too much affected. Gayun din ng mga iba, walang maisay. Problema sa pangkabuhayan. Mga iba, iba-ibang klase ng problema pinagdadaanan sa buhay na ito. Pero salamat na lang, meron tayong nilalapitan na Lord Jesus. Salamat na lang kung saan araw-araw merong nananalangin. Katulad po ninyo, katulad po natin. Gayun din sa iba't ibang mga nagla-live sa internet, mga local churches, mga lingkod ng ating Panginoon. Katulad ng sama-samang tagabataan laban sa COVID-19 tuwing alas 8 ng gabi. Gayun din ng Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19 tuwing alas 7. At gayon din na kung saan ay meron pang ipasa-pasa tuwing alas 5 ng umaga. And so many available apps and ministries being done every day. Na nagsesermon at gayon din nananalangin. Sana po, hindi tayo napapagod na manalangin kay Lord. Hindi tayo tumitigil sa ganitong gawain. Panahon ng pandemya na kailangan po tayong lahat na magpapalakas. Na kailangan tayo na mananalangin, nagpapanalanginan. Na kailangan tayo na kung saan nagbabahagi ng salita ng Panginoon na makapagbibigay po ng pag-asa ng kalakasan. Salamat na lang meron tayo na kaibigan. Natin pong nalalapitan sa araw-araw. Yes, awitin nga natin ito mga karaydon sa Panginoon bago tayo pumalaot sa mga iba pa na atin pong ipinapanalangin. Yes, shout out kay kapatid na Norabel de la Cruz. Nakikita ko yung mukha niya at gayon din yung kanyang comment na amen mula dyan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. At sa lahat sa inyo ngayon nakabahagi. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged,
Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Hallelujah, praise the Lord. At patuloy po tayo na kung saan ay magsilapit sa ating Panginoon sa panalangin. Aming Ama at aming Diyos, tunay nga po na marami po na meron pong mga kabigatan sa buhay. Kabigatan sa puso't damdamin at gayon din sa isip at sa lahat ng larangan, Panginoon. So many are experiencing difficult trials and even temptations, hardship, difficulties in life, O Lord, that they are experiencing a pain and even sorrow. With all of this shaking them every day, wherever they are, Panginoon. Yes, they are experiencing even weaknesses and heavy laden, O Lord. But we thank you so much that we have a friend like you, that we can hold on to, we can lay everything unto you. Yes. Thank you so much, Lord, for considering us as your friends. And we too considering you likewise as our friend. Kaibigan na kung saan pinapakinggan mo kami. Kaibigan na kung saan inuunawa mo kami. Kaibigan na pinagmamalasakitan mo kami. Kaibigan na kung saan minamahal mo kami. Kaibigan na kung saan kapag kami ay nabubuwang, binabangon mo kami. At kapag kami, Panginoon, ay nalulunod sa mga bagay-bagay sa mundong ito, inaahon mo kami, nililigtas. Lord, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong malasakit, sa iyong kalinga. Thank you so much, Lord, for your good purpose para sa bawat isa amin. Salamat, Panginoong Diyos. How precious you are. You be our refuge, our protector, our cornerstone, our rock and our salvation, our friend, our restoration, and even the provider of what we need every day. And you being our healer, Lord Jesus. Tunay nga naman na wala kaming may pagmamalagi sa iyo, kundi iyong ipasakop lahat. Salamat po, Panginoong Diyos, maging sa panahon na kami po ay nadi-discourage, pinapalakas mo kami.
Sa panahon na kami ay nanlulumo, yes, niyayakap mo kami, nilalambing mo kami, at binibigyan ng pag-asa, ng lakas ng loob upang kami ay huwag sumuko sa buhay, kundi magpatuloy lamang, Panginoon. Yes, Lord. Patuloy po namin ay nilalapit sa inyo, Panginoon, lahat po ng tinamaan ng COVID-19. Samansilad na kung naroon ng mga pagamutan, quarantine facilities at maging sila na nasa loob ng kanilang mga tahanan, inaarugan ng kanilang mga pamilya. At gayon din na sila, Panginoon Diyos, inaarugan ng kanilang mga medical frontliners, essential frontliners, at gayon din na pinagkakalooban ng mga medical procedures, mga gamot, at gayon din, Panginoon, ang aming magpanganalangin araw-araw para lahat sa kanila, Panginoon. Yes, for them to experience the fullness of life, the fullness of your miracle. Hallelujah, praise the Lord. That's why, oh Heavenly Father, our friend, please allow us, Lord, to claim and even to declare for their total healing. Yes, total recovery, good health and wellness, and even for providing their need for spiritual and financial provisions, Panginoon. And may it happen, O Lord, by your grace. Hallelujah, at praise the Lord. Gayon din, Panginoon, sa mga nawalan ng mga mahal sa buhay sa daigdig na ito. Sila na mga bereaved families, Panginoong Diyos, na nakakaranas po ng pain and sorrow, at nakakaranas po sila ng grief sa panahon na ito, Panginoong Diyos. May you embrace them and provide your comforting love, the sustainability of strength to your Holy Spirit that they need, and even the hope for resurrection and everlasting life, and of course, the blessing that they need, Panginoon. Yes, embrace them all, O Lord, that Jesus Christ, in your fold of your presence and of your church, and protect them always with your Holy Spirit. Thank you so much, Lord, sa lahat po ng naging buhay, legacy ng buhay, sa panahon na sila nangabubuhay, Panginoong Diyos, lahat po ng nangamatay. Yes, sa kanilang mga kontribusyon, sa kanilang mga pamilya, sa iglesia at gayon din, sa lipunang ginagalawan at lahat po ng kanilang nakadaupang palad nung sila nangabubuhay, Panginoong Diyos. Thank you so much, Panginoon. And that it will serve an inspiration to the bereaved families they belong, O Heavenly Father. Gayon din, Panginoong Diyos, we indeed entrust and commit unto your hands bawat katawan, bawat espiritu at kaluluwa ng mga nangauwi na sa iyong piling, Panginoong Diyos, sa iyong patuloy na pangangalag at paghahari sa kanila dyan sa luklukan ng iyong kalangitan. Gayon din, Panginoong Diyos, na ipinapanalangin po namin lahat po, Panginoon, ng aming mga kababayan na kung saan ay mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa iba't ibang mga bansa. Ingatan mo sila, protektahan, Panginoon, at pagtagumpayin ng kanilang mga trabaho at gayon din ang kanilang mga kalusugan. Matugunan din ang kanilang mga pangailangan at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay mabuti pa ang kanilang sitwasyon at gayon din ng kanilang mga employers ay mabubuti rin ng mga tao sa kanilang pakikitungo. Gayon din, Panginoon, na pagpalain mo ang kanilang mga pamilya na nandyan na nag-migrate na. Gayon din, Panginoon, ang mga pamilya nila narito sa Pilipinas. Ingatan mo rin sila at protektahan, Panginoong Diyos. Pagarian at matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Yes, we entrust to you, O God, the visa of Syra Marie Balinggi ng Kabatuan na Isabela, na kanyang pinakahihintay, Panginoong Diyos, at ito po, Panginoon, ay mapairugan ng madaling panahon ng siya makalis na patungo sa Maldives, nang magtrabaho, Panginoong Diyos, na mahusay at merong katagumpayan. Yes, while waiting for that visa, Panginoon, i-bless mo siya. Punuin mo ang kanyang kahandaan. At gayon din na gawin mo, Panginoon, na malusog ang kanyang pangatawan at gayon ang kanyang isip, ang kanyang puso. At gayon din, Panginoon, na pagpalain mo ang kanyang pamilya na nagmamahal, na nagigisa sa kanya. Proteksyonan din at gayon din na pagpalain mo ang kanilang buong pamilya. Balingge
At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Nitz Bithon sa kanyang pagbabalik dyan sa Kingdom of Bahrain, pagpalain mo rin siya at gayon din ang kanyang babalikan ng trabaho at gayon din ang kanyang pamilyang kinabibilang at gayon kapatid na Gina Angel Tolentino. Nandyan sa bandang Manila City, sa kanyang pagpunta sa Dubai, pagpalain mo siya. At gayon mo matagumpay, Panginoon, ang lahat po ng kanyang hakbangin at gayon din na matutunan sila, Panginoon, na maayos na kalusugan. At gayon din, Panginoon, matugon ang kanilang mga pangailan sa araw-araw. Yes, Lord Jesus, hindi lamang sila kundi lahat po na nag-a-apply. Lahat po, Panginoon, ng maglalakbay, Panginoon, ingatan niyo sila, pagpalain, Panginoong Diyos, at ma-accomplish sa kanilang mga requirements. At samahan niyo sila, Panginoon, na magtagumpay. Gayon din po, Panginoong Diyos, lahat po ng mga magsasaka, pinapanalangin po namin. Lahat po ng mga mangingisda, Panginoon, at gayon din lahat po ng mga magnyunyog, gayon din mga nagtatanim po ng mga gulay, mga nag-aalaga ng mga hayop na kinakain, at gayon din, Panginoon, ang mga iba pa na kung saan ay dinadaluyan nitong mga commodities na ito hanggang sa makarating sa bawat pintuan, sa bawat kaldero, at gayon din sa bawat isa, Panginoon, pagkain ng lahat ng nakikinabang, Panginoong Diyos, na mamamayan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, Panginoong Diyos. Kaya dalangin po namin sila, Panginoon, na inyo pong ingatan lagi sa araw-araw, pagkalooban ng malusog na pangatawan, at gayon din, Panginoon, pagpalain yung kanilang mga pamilyang kinabibilangan, at gayon din, Panginoon, sila na nagpapaaral, Panginoong Diyos, ng mga anak. Yes, i-bless mo sila na makatapos ang kanilang mga anak, at magkaroon ng magandang future sila, Panginoong Diyos, at gayon din, Panginoon, dalangin po namin na every crop during harvesting time, Panginoon, ang kasaganaan lagi, Panginoong Diyos, ng kanilang mga bunga, ng kanilang pinagpapagalan, Panginoon. Yes. Di lamang sila, Panginoon, kundi maging lahat po ng mga empleyado. Yes, mga employees, Panginoon, kung saan-saan nakadeploy. Gayon din lahat, Panginoon, ng mga employers, Panginoon, lahat po ng mga institution. Yan man ay gobyerno, yan man ay pribada, Panginoon, at gayon din sa religious. Lord, i-bless mo lahat na mapagpalang kanilang mga trabaho, na nagdudulot, Panginoon, ng kabuhayan, at gayon din, Panginoong Diyos, pagpalain ng kanilang mga pamilyang kinabibilangan, at gayon din ng mga kumpanyang yan, na maging productive at maging masigla at masagana ang livelihood, Panginoon, ng ekonomiya, Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din, Panginoon, na naipagkakaloob ang kanilang mga benepisyo. At gayon din, Panginoon, sa larangan po ng iglesia, na pagpalain mo ng mga churches, anumang denominasyon. At gayon din, Panginoon, ang lahat po ng mga ministries, missions, project outreaches na ginagampanan sa araw-araw, including all live streaming, Panginoong Diyos, at gayon din, Panginoon, ng bawat lingkod mo na babae at lalaki. Yes, sa bawat pamunuan, at gayon din ng mga lay officers and lay leaders, at lahat po ng membro, pamilya, bumubuo ng bawat iglesia, lokal at misyon, at baging ang pandistrito, ang pangrehiyon, ang pangkomperensya, pang-national, pang-general, pangkalahatang iglesia, Panginoon. May you continue to shower the blessing of yours from the richness of your heavenly realm, Panginoong Diyos, para matugunan po lahat po ng mga pangailangan, at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ibus mo, Panginoon, ang karunungan at kaalaman at kaparaanan, Panginoong Diyos, upang patuloy na magtagumpay ang mga iba't ibang gawain, Panginoong Diyos, so that more souls na madala sa iyong paanan, Panginoon. Yes, hallelujah, praise the Lord. Gayon din, Panginoon, na kung saan ipagpalain mo ang bawat bansa sa kabuuan, Panginoong Diyos, lalo na sa Pilipinas, from the national level down to every region and to all provinces, at gayon din lahat po ng mga lungsod, at gayon din lahat po ng mga munisipalidad, at gayon din, Panginoon, lahat po ng mga barangay, mga purok, mga sityo, lahat ng mga pamilya, bawat individual, different sectors, Panginoon, at gayon din, Panginoong Diyos, sa lahat po ng bumubuo ng gobyerno, mga ahensya, mga komisyon, mga boards, mga departments, at lahat po, Panginoon, ng nanunungkulan, Panginoon, mula sa pinakamatas na posisyon hanggang doon sa pinaka maliit na komunidad, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo lahat.
Gayon din, Panginoon, na kung saan ay maging mabuting katiwala ang lahat, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, na kung saan wala po sanang nagnanaka, wala po sana nangungurakot, wala ho sana, Panginoon, na naging dahilan ng matinding problema ng bawat bansa, Panginoon. At anumang bansa, Panginoong Diyos, anumang klase ng problema meron ng bawat bansa, ang buong daigdig na ito, Panginoong Diyos, tulungan mo ang mga pamunuan na kung saan ay masolusyonan ng lahat ng ito, katulad po ng illegal drugs, katulad po ng mga insurgency, katulad po ng mga patayan, katulad po, Panginoong Diyos, ng mga pagnanakaw. Yes, katiwalian, katulad po, Panginoon, ng problema sa poverty at gayon din ang problema sa politika at iba pang klase ng problema at gayon din sa mga nangyayaring kalamidad. Katulad po, Panginoon, ng pag-aalburuto ng Taal Volcano, Panginoon, sa kasalukuyan, na kung saan ay inilikas na ang mga kababayan namin, na kung saan ay affected sila, tulungan mo sila, proteksyonan, pagpalain, Panginoong Diyos. Matugunan po ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. At tulungan mo, Panginoon, ang mga ahensya ng gobyerno, at gayon din ang mga LGUs, Panginoon, lalo na dyan sa bandang Batangas at gayon din sa kalapit na probinsya ng Cavite, Panginoong Diyos, upang sa ganun, Panginoong Diyos, ang pagharap sa mga ganitong disaster, Panginoon, ay maging maayos po. Yes, lalo na tigit na ito po ay panahon ng pandemya, Panginoon, na hindi po maging sanhi, Panginoon, upang kumalat pa ang virus, O Diyos. Yes, by your blood, your Holy Spirit, Panginoon, ay dinadalain po namin ang iyong protection, ang iyong pag-iingat, pagliligtas, at gayon din, Panginoong Diyos. Kumaritats mo rin ang itong bulkan na ito, Panginoon. Himasimasin niyo, Lord, na kung saan ay sabihin niyo, Lord, na huwag ka naman puputok ng puputok at huwag ka naman na kung saan ay nag-aalboroto. Yes, Panginoong Diyos, gawin niyo po ang pinakamainam, pinakamabuti, upang sa kanon maligtas ang iyong kababayan. Hindi lamang sila, Panginoon, kundi ang mga nangyayari, Panginoon, ng mga lindol saan mga dako sa mundong ito, Panginoong Diyos, na kailan po ang kaligtasan. Yes, aming Ama, aming Panginoon, yes, lahat po ng mga problema ng bawat bansa matugunan po. Yes, papag-isahin ang bawat mamamayan at bawat liderato, Panginoong Diyos. Yes, ang Espiritu ng mga Panginoon ng bayanihan, nagkakaisa, nagtutulungan, kapit-kapit, bisig, ay siya pong mangyayari. Sa kabila ng mga pagkakaiba, individual differences, Panginoon, yes, dalahin po namin, Panginoon, na maging maayos po, malinis, katanggap-tanggap, makatarungan po, Panginoong Diyos, nitong gagawin na national election sa Pilipinas. Come, yes, May 2022, Panginoong Diyos. Dalahin po namin, Panginoon, na wala po sana mangyayari mga dayaan, wala po mangyayari ng mga magic, wala pong mangyayari, Panginoon, ng mga esprikitik na nangyayari. Wala po sana, Panginoong Diyos, na mangyayari na kung saan kaguluhan, kundi kapayapaan, at gayon din ang katapatan, honesty, at gayon din ng malinis, maayos, makatarungan at katanggap-tanggap na halalan, Panginoon, at may lukluk, Panginoong Diyos, ang iyong pinagpala. Aming Ama at aming Panginoon, yes, sila po na kung saan ipinapanalangin po namin dahil po meron sila mga karamdaman, Panginoong Diyos. Ang kapatid na Engineer Lauti Acebo Arwejo ng Quezon City, Panginoong Diyos, para malubos ang kanyang kagalingan, recovery, Panginoon. Matugunan din ang kanyang financial need at gayon ni Panginoon ang Pastora Ami Gabinete diyan sa bandang Puerto Princesa City, Palawan, Panginoong Diyos. At gayon din ang Pastora May Rosa Tandayo ng Bulacan, Panginoon. At gayon din ang kapatid Reverend Rodolfo Hentalian ng Brooks Point, Palawan, Panginoong Diyos. Tulungan mo ang mga magagawang ito nang sila po'y makararanas ng iba yung kagalingan, recovery, good health and wellness, at matugunan din ang kanilang mga financial need, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mga tumutulong sa kanila, nagpapanalangin at gayon din ang mga sumusuporta sa kanila, morally, spiritually, mentally, and even financially, Panginoon. May you continue to bless them all. Yes, sa lahat po ng aspeto, Panginoon. Hindi lamang sila, Panginoon, lahat po ng merong karamdaman.
Lalo na ang mga manggagawa mo, mga lingkod mo, Panginoong Diyos, di man namin sila kilala, saan man sila. Wherever they are in the world, Panginoon, we include them in our manifold interceding prayer. In the mighty name of Jesus Christ. May they receive healing and recovery, good health and wellness, and even of your blessing they need. Hallelujah. At gayon din ang kapatid na Miss Jean Grace sa Domingo at Tangonan, na nandyan sa bandang Bataan General Hospital na kung saan hindi pa malaman kung kailan yung eksakto na kanyang operation, Panginoon. Ayan, sa namang mga medical procedures, check-ups, at gayon din mga laboratories na kanyang kailangan, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, ang mga gamot, mga panalangin namin na nagkagaisa, at gayon din, Panginoon, ang nagbabantay, si Tin, at gayon din si Care sa kanyang assistance, at gayon din na Panginoong Diyos, ang kapatid na Dating DSE, Reverend Luis Cruz, at gayon din ang kapatid na Reverend Federico Cruz Jr., at gayon din ang kapatid na DS Billy Torres na tumutagay tayo, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos. And all others, Panginoon, institution and churches, and even individual lay people and church workers, extending prayers, upliftment, and support. Thank you so much, Lord. Hindi ko mamamensyon ang kanilang mga pangalan, Panginoong Diyos, ay may you bless them. Pagpalain mo sila. Salamat din, Panginoon, sa Bethany Methodist Church, Panginoon, na kung saan ay naging tahanan din ng kanilang pagpapasinaya upang ang aking pamilya, Panginoon, ang kanilang matanggap. At gayon din, Panginoon, ang Capital Methodist Church, Panginoon, ng kanilang pastor na kung saan inalok din ang isang kwarto upang sa ganoon, Panginoon Diyos, ay matulugan ng si Care para hindi pabalik-balik ang kanyang traveling. At yes, Lord, salamat po sa kanilang kabutihan, sa inyong pag-iingat, pagpalain mo sila, Panginoong Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang paggamutan na ito, O Diyos. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang lahat po ng mga medical frontliners. Pagpalain, Panginoon, lahat po ng mga medical procedures na ginagawa, Panginoon, including medicines, pagkain, at gayon din ang mga panalangin, Panginoon, pinagsama-sama. At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ang mag-o-opera na mangunguna, Panginoong Diyos, sa kanyang gagawin, yes, panalangin po namin, Panginoon, ang kapatid na Doktora Sampang, Panginoon. Umasa kami na ikaw po ang siyang magbigay sa kanya ng wisdom and knowledge at ways and means, Panginoong Diyos. Gayon din ang kanyang mga kasamahan so that the result of this operation, Panginoon, ay maging victorious and successful. Yes, we claim, O God, for the success of this operation and even towards complete healing, recovery, good health, and wellness. Hallelujah, praise the Lord, at we entrust everything unto you. Panginoon, sa mga pinapanalangin po namin araw-araw, Panginoon, kapatid na Gwen Montevergen Javier, na kung saan ay malubos ang kanyang kagalingan mula sa kanyang depression at stress. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Alma Montevergen Delion, Panginoon, para maging maayos mo ang kanyang kalusugan. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Mirna Sanchez Raparanda Canay, dyan sa bandang Sydney, Australia, para malubos din ang kanyang kagalingan at kalakasan, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Angelito June Apa ng General Tino Nueva Ecija, na mayroon po pinagdadaanan na cancer sa plasma cell at bone sa pigi, na nagke-chemo radiation therapy sa Tarlac. Pagpalain mo, Panginoon, na makaranas po ng lubos na kagalingan at recovery, Panginoon. At gayon ng kapatid na Doktora Karina Ruman, dyan sa bandang Los Angeles, California, USA, na malubos, Panginoon, ang kanyang kagalingan at kalakasan, Panginoon. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Reverend Abed Bilyesa Endon ng God's Heart Mission Methodist Church sa bandang Hala-Hala, Rizal. Pagpalain mo, Panginoon, na malubos po ang kanyang kagalingan at kalakasan, Panginoon, at gayon din na maging mabuti, maayos ang kanyang puso. Yes, hallelujah, praise the Lord. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Rogelyn Alyaban, Panginoon, dyan sa bandang Sinait, Ilocos Sur, na mayroon pong pinagdadaan na breast cancer, Panginoong Diyos. Ang anak mong ito, Panginoon, ay makaranas po ng iba yung kagalingan at kalakasan na kailangan niya.
Gayon din, Panginoon, kapatid na Nika Cruz Bagtas ng Pilar, Bataan, sa kanyang pinagdadaanan sa kanyang kalusugan, we pray for complete recovery. Gayon din, Panginoon, kapatid na Litila Candanso ng Marilao, Bulacan, para sa kanyang kalusugan, Lili Kagalitan, para sa kanyang kalusugan, Iyasuri Espiritu Domingo ng Qatar, sa kanyang pinagdadaanan, ulcerative colitis, Nori Bibat ng Cebu City, Visayas. Gayon din, Panginoon, kapatid na Rosayag Pascual, saan man siya naroon, lahat ng mga anak mo ito, Panginoon, nangangailangan po, Panginoon, ng ayuda ng iyong miracle, ang iyong pagpapagaling, Panginoon Diyos, nawa, Panginoon, pairugan mo sila, Panginoon, ang sila ay makararanas ng complete ng recovery. At gayon, Panginoon, ang kapatid na asawa ng pastor, sa Merla Sembrano ng Imus City, Cavite, mula sa United Methodist Church, Panginoon Diyos, na siya po isang cancer survivor. Dalayan po namin, Panginoon, ang kalubusan ng kanyang kagalingan na recovery, Panginoon. At gayon, Panginoon, kapatid na Florida Estrada Gamoso, dyan sa Batang Quezon, na nagdadialysis, at gayon din ang Richardson Basibica, Panginoong Diyos, tulungan mo sila nang maibsan sila. Na sila, Panginoon, ay gumaling, na sila ay mapalakas, Panginoong Diyos. Hallelujah. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Digonis Erlin si Kayudong Rodriguez ng Davao City, Mindanao, upang makampanya, Panginoon, ang complete healing recovery mula sa kanyang tinamo na eye operation. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Carlos Amones, kaanib po ng Puno United Methodist Church, para po sa kanyang lubos ng kagalingan at kalakasan. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Milquiades Bugnot Torres ng Dinalupian, Bataan, para din po, Panginoon, sa kanyang complete healing recovery. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Edna Degamon, dyan sa bandang Saipan, Panginoong Diyos, na kung saan may taning na po ang kanyang buhay. Pero, Panginoong Diyos, mas makapangyarihan po kayo. Kung paano ang mga namatay ay iyong binuhay, kung paano ang merong mga may sakit, nakaranas ng himala ng iyong pagpapagaling. Tulungan mo, Panginoon, ang kapatid na Edna Digamo, upang sa ganun, Panginoon, ay mapalawig pa ang kanyang buhay, at gayon din na makamtan pa niya ang lubos na kagalingan. Recovery, yes, your healing, your miracle of healing, Panginoon Diyos, maranasan ang kapatid na ito. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Ricardo Roberto, na meron pong cancer sa lungs. Yes, gayon din, kapatid na Rodrigo Santos, na meron din cancer sa colon dyan sa Batang Urani, Bataan. Lynette Miranda, na meron pong breast cancer. Gina Grospe Malyari, na meron din cancer yan sa bandang San Fernando City of Pampanga. At sa lahat pa, O Diyos, na merong pinagdadaanan na cancer, Panginoon, yes, please embrace them and touch them, O Lord, and may you extend, O Heavenly Father, your healing power, yes, that will restore them from sickness to good health and wellness, and even to be fully be healed and recovered, Panginoon. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. And we claim and we declare that. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Nani Rebelina Matkatugal dyan sa Batambalanga City for her complete healing recovery. Pairugan niyo po, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Glyza Matunan Alvarez dyan sa Batang San Miguel, Bulacan, meron pong pinagdadaanan na cancer sa breast. Gayon din, kapatid na Nanay Julita Matunan ng under bedsore at pilay dyan din sa bandang San Miguel, Bulacan. At sa lahat pa ng mga matunan, Panginoong Diyos, dyan sa bandang Angeles City, Pampanga at San Miguel, Bulacan, na mayroong pinagdadaanan ng mga karamdaman, Panginoon, we pray for complete healing and recovery, and may it be done by you, O God, by your grace. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon ng Manena United Methodist Church sa Barangay Manena ng San Luis, Pampanga, Panginoon, for his complete healing and recovery from his diabetic retinopathy of left eye, at gayon din ang pagtaas ng kanyang creatinine. At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay muli mong biyayaan siya upang makakita ang kanyang left eye, Panginoon. Pagpalain mo siya, pagpalain mo ang kanyang buong pamilya, at gayon din ang kanilang mga pangailangan, at gayon din, Panginoon, pagpalain mo ang kanyang destino ng local church. All the members, Panginoon, pagpalain mo kanilang mga kabuhayan, ang kanilang mga pananampalatay, spiritual life, at gayon din na sila ay nakatutulong sa kanilang manggagawa, Panginoon, na nangunguna sa kanila. Aming Ama at aming Diyos, maging ang kapatid na
Noemi Lospel Lintag, Panginoon, dyan sa bandang Dinalpian, Bataan, Panginoong Diyos, sa kanyang pinagdadaanan. Na sobrang nahihirapan sa kanyang lungs, Panginoong Diyos. Tulungan mo ang kapatid na ito nang siya'y maibsan, mapagaling, Panginoon, sa kanyang pinagdadaanan. Makarecover siya at maging ang kapatid na Pasita Galiebo ng Kawayan City, Sabena, for her complete healing recovery at lahat pa, Panginoon, na may karamdaman. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoong Diyos, na nagigibahagi ngayon ng Ride on Ministry episode 496, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat po sa kanilang ministeryo, sa mga lingkod mo. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga kabayan, sa mga anak mong ito. Salamat po, Panginoon, ikaw nag-iingat, nagpapala sa bawat isa sa kanilang. May continue to be with them and even their family they belong. At gayon din, Panginoon, sa lahat po ang kanilang mga pangailan, matugunan po. Yes, protection niyo sila, Panginoon, at pagkalooban po, Panginoon, na maayos na pag-iisip, maayos na kalooban at puso, at gayon din, Panginoon, na malusog na pangangatawan, at gayon din, Panginoon, na kung saan ligtas mo sila lagi, Panginoong Diyos, at napagpapala sila, Panginoon, sa lahat po ng pagkakataon. May you be with us, O Heavenly Father, for the whole day and even for the whole night, till early morning onward. Yes, may we enjoy your presence. May you enjoy your provision and your promises, O Lord Jesus Christ. Yes, kung meron man kami nakalimutan, Panginoon, may panalangin sa inyo. Alam po ninyo, Panginoon, at salamat po. Ngayon pa lamang claim po namin na inyo pong narinig at inyo pong tutugunin ang aming mga panalangin, Panginoon. Hallelujah at praise the Lord in the mighty name of Jesus. Yan po ang aming panalangin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, dalangin ko'y dinirinig ng Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan Kanya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kung
Jesus, kung lalapit kay Jesus. Yes, kung tayo ay lalapit sa Panginoon sa diwa ng panalangin, may mangyayari nga naman sa iyo, sa akin at sa lahat sa atin. Palakapakan natin ang Panginoon. Yes, alam natin na merong magagawa ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord at amen sa Panginoon. Yes, thank you so much for your presence. Salamat po sa inyong pag-like, sa inyong pag-comment at gayon din sa pag-follow sa ating page, Bishop Lito Tangonan, at gayon din. Salamat po sa pag-share ninyo sa bawat episode ng Ride on the Ministry. Thank you so much. May the Lord be with you at gayon din ang sinasabi lagi ng Ride on the Ministry. God bless and protect us all always through the presence, the power, the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen sa ating Panginoon. Yes, ngayon, tanggapin natin ang bendisyon ng ating Panginoong Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula panahong una hanggang ngayon at magpakailanman. Amen. Sa pangalan naman ng Anak at ng Banal na Espiritu, another amen. Yes, yan ay masusumpungan sa Judas, Kabanatang 1, talatang 24 hanggang 25, mga karaydon sa Panginoon. Yes, ating pong silipin ang inyong mga comments sa pagkakataon na ito. Tingnan natin kung wala pong mga aberya. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. At yes, how are you, my dear kapatid na Pastor Amelita Celestia dyan sa bandang Binangonan, Rizal, Talim Island? Shout out niyan at God bless Celestia family and even your ministry and leadership through your loving and supportive spouse, Pastor yes, Jaime Celestia. Palapakan natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay maraming salamat po, Bishop Lito, sa awit na Makalangit. Yes, paborito ko yan, mga makalangit na awit at God bless po with the emoji of prayer at gayon din ng heart. Palapakan natin ang Panginoon. Welcome and to God be the glory. Pagpalain kayo ng Panginoon lahat dyan sa bandang Talim Island, Binangonan, Rizal. Hallelujah. Gayon din naman sa ating kapatid na how are you, my dear Digonis, yes, Rutabicos ng Magong United Methodist Church, Bayan ng Lilamur, Lanao del Norte, Mindanao, sa Lubijan at God bless to Bicos family and even your ministry and leadership. Palapakan po natin sila lang. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, yes, please include nyo din po, Bishop Litangonan, sa araw-araw nyo na panalangin ng aking ina, si Honorata Ilay. Ang ganda naman ang kanyang pangalan, Honorata. Para merong awit na ganyan Honorata. Yes, for peace. Yes. For peace of mind, protection, and good health always, lalo na po. Yes. Lalo na po, yes, tayo po ay nag-struggle nitong gamit natin. Puri natin Panginoon, yes. Anyway, nandun ang gist ng kanyang prayer request. Hallelujah, praise the Lord. At yan po ang pagwala tayong kasama. Pero puri ng Panginoon sapagkat meron ng nangako na kung saan ay magbibigay daw sa akin ng tablet. Palapakan naman natin sino man siya. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord, upang tayo hindi mahirapan sa ating pagbabasa ng ating mga comments. Yes, in the mighty name of the living God, in Jesus Christ, we indeed join in prayer interceding.
Para po, Panginoon, sa mahal sa buhay ng aming kapatid na Digonuser at tumigos sa Panginoon ang kapatid na Honorata, Panginoong Diyos. Noon naman ang estado ng kanyang buhay, kalalagayan sa kasalukuyan, Panginoon Diyos, dalangin po namin that she will experience peace of mind at gayon din, Panginoon, ikaw ang siyang magbibigay po sa kanya ng kapanatagan at gayon din ang kalakasan na kailangan niya, ang iyong protection. At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ang patuloy na blessing na ipagkakalob mo sa kanyang buong pamilya, Panginoon, sa kanyang buong angkan. Yes, hallelujah, praise the Lord. Pagpalain mo rin, Panginoon, kapatid na Digonuser Ruth Tumigos and her ministry and leadership, Panginoong Diyos. Yes, purihin ka, Panginoon. At ikaw ang magpala at ang kahilingan na ito ay nawa, Panginoong Diyos, ay matugunan. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Please extend my regards kay Nanay Honorata. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Yes, how are you, my dear? Lay Minister Leonora Dato ng Dubai. Shout out with at God bless you and your family and even your ministry. International Bible Study online at 3 o'clock in the afternoon at gayon din ang inyong whole word principle. Prayer Brigade laban sa COVID-19 tuwing alas 7 ng gabi. Puri ng Panginoon. God bless you. That will even your ministry and leadership. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po sa comment. Yes. Pa-pray po, leader, mamaya, taga Kenya po. Yes, salamat po sa comment na yan. At request at lahat ng nakapanood na comments mo dyan ay thank you very much. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for this whole word principal prayer brigade laban sa COVID-19 ditong alas 7 ng gabi, Panginoon, na kung sa naisa pong lingkod mo, Panginoong Diyos, mananampalataya na mula dyan sa bandang Kenya, Panginoon. Yes, ngayon pa lamang, Panginoon Diyos, pinapanalangin namin na ikaw po ang kanyang kahandaan, na ikaw po, Panginoon, ang kanyang inspiration, na kayo po, Panginoong Diyos, na magdulot na sa kanya ng fresh, yes, knowledge and wisdom na kanyang ibabahagi, Panginoon Diyos, sa napakahalagang gawain na ito. At gayon din, Panginoon, natulungan mo siya gabayan sa kanyang pananalangin. At gayon din, Panginoon, mapagpala po lahat ang mga makikinig at makikipanalangin, Panginoong Diyos, and all the prayers, Panginoon, to be uttered before you, O Lord Jesus Christ, ay inyo pong marinig at matutugunan ang karampatan na ayon sa iyong kalooban. In the mighty name of Jesus Christ, yan pong aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din mula sa ating kapatid na, yes, palapakan naman natin yung taga-Kenya. Yes, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon at gayon din po ang kapatid na, how are you, my dear Pogi? Yes. Hallelujah. How are you, my dear brother Andy Koy? Nice to meet you again. This live is streaming. Yes. Kumusta ng buong pamilya mo? Sila po ikaanib po ng Jesus Living Water Methodist Church, Barangay Kabkabin, Maribeles, Bataan. Gaya nila kung saan nakatira sa dyan sa bandang Bikutan, Parañaque City, Metro Manila. Ang kanyang trabaho ay dyan sa bandang Okada, Manila. Shout out with at God bless Andigoy family and your work. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang kanyang comment ay, good morning po, Bishop. Thank you very much. Likewise. Yes, kayo mula sa ating kapatid na Digonuser Ruth Tumigos added comment. Yes, puri ng Panginoon at ang kanyang added comment ay, yes, lumaktaw. At napunta dito sa ibang pangalan. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. At silipin natin muli. Purihin natin Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Talaga naman merong problema. Lord, yes. Panginoon, pabilisin mo ang pagdating ng tableta na yan. Kung yan may manggagaling sa Mercury na o kaya sa generic drug. Purihin natin ang Panginoon. Yes. Anyway, lahat po ng mga comments ninyo, sino man kayo, saan man kayo naroon. Yes. Yan po ay ating po pinapasalamatan. Yan po ay promise po. Yan ay babasahin ko po dyan sa ating fanpage at tutugunan natin ayon sa ating pong maitutugon sa kabayan ng ating Panginoon. What is important, your presence, your prayer,
At gayon din mga comment ninyo. Kung meron bang mga prayer request dyan, yes, in the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede, O Lord Jesus Christ, na inyo pong pakinggan. Na madulutan po, Panginoon, ang karampatan na kalutasan dito. Yes, umasa kami, Panginoon Diyos, na sila ipagkalooban mo ng kagalingan at kalakasan. O gayon din, Panginoon, kung anuman na kahilingan, meron sila. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede that it will be granted by you, O Lord, Jesus Christ. In Jesus' name, we pray at amen, amen sa Panginoon. Thank you so much sa lahat po na mga pinarating ninyo ng mga emojis. Yan man ay heart, yan man ay prayer, yan man ay kung ano man. Thank you very much. Hallelujah. Praise the Lord sa lahat po ng lahat ng nakibahagi. Thank you very much. At gayon din, nakikita ko ang ilang mga mukha. Yes. Nakita kong mukha ng ating kapatid na Bishop Diaz, Joe Vicente, Administrative Pastor ng Gift Methodist Church, dyan sa bandang Tayabas City, Quezon, at gayon tagapamahala ng Rilake, Rizal, Laguna, Quezon District, sa ilalim po ng Metropolitan Calabarzon Methodist Unional Conference ng Pilipinas. Shadlo bigyan at God bless you and your ministry and leadership and even your Ipasa-Pasa online ministry daily tuwing alas 5 ng umaga. Palapakan natin. Yes. Hallelujah. At praise the Lord, Vicente family. Nakita ko rin mukha ng ating kapatid na Brother Nehemias Orpiada. Orpiada, kaani po ng Malabon Central United Methodist Church sa Batang Malabon, Metro Manila. Shadlo bigyan at God bless Orpiada family. Hallelujah, praise the Lord. Nakita ko rin mukha ng ating kapatid, Sister Alma Monteberhen Delion, kaanib po ng the Living Hope Methodist Church, dyan sa bandang Olongapo City, Sambales, Adolvidian at Galvez Monteberhen family, Delion family, purihin ang Panginoon. Kaya hindi nakikita ko ang mukha ng ating kapatid na kung saan ang ganda ng kanyang sombrero na kulay puti ba yan o yan ba kulay gatas? Yes, ito po yung ating artista Bilma. Yes, Sister Bilma Santos. Yes, Governor Bilma. Yes, Bilma Domingo. Kaanib po ng Pansol Methodist Church ng Pansol, Diliman, Quezon City, Metro Manila, lugar na kung saan ay kahit araw ay maliwanag. Yes, kahit diliman ang lugar na yan, puri ng Panginoon, maliwanag pa rin. Pahalapakan natin, God bless Domingo family. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang mag-asawang Amelita Celestina, Pastor James Celestina ng Talim Elam Binangon Rizal, sa Lubidyan at God bless you all, puri ng Panginoon. At gayon din ang pagmumukha ng ating kapatid na Mother Nelda Nunan dyan sa Batang United States of America, sa Lubidyan at God bless Nunan family. Hallelujah, praise the Lord. At kita rin ang mukha ng ating kapatid na Carmelita Kapuli dyan sa Batang Beps, Maribel Samatal, sa Lubidyan at God bless Kapuli family. Yes. At gayon din ang kapatid Minardo de la Cruz yan sa bandang Calacas City, Batangas, sa Lubidyan at God bless de la Cruz family. Nakikita ko rin ang mukha ng ating kapatid Abed Jorlugas Mariano diyan sa bandang Madrid, Spain, sa Lubidyan at God bless Mariano family. Hallelujah. At praise the Lord. At gayon din ang iyong probinsya doon sa bandang Paniki, Tarlac. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At nakita ko rin mukha ng ating pagkapatid na Pogi. Yes, Brother Erning Agcanas. Diyan sa bandang bagong silangan ng Quezon City, Metro Manila, sa Lubidyan at God bless Agcanas family. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. At nakita ko rin ang mukha kanina ang ating kapatid na Tita Corazon. Yes, Navarro. Kaanib po ng Capital Methodist Church. Diyan sa bandang City Balanga, City Batangas, sa Lubidyan at God bless Navarro family. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. At gayon din ay merong mukha ito na hindi ko ma-determine, pero hindi ko alam kung makikita po natin, yes. Gaganon po natin. Hindi po natin ma-determine sino ka man, saan ka man naroon. Thank you for your presence. Pagpalain ka, Panginoon. At lahat po na kung saan kabahagi po at sumusubaybay sa Ride On Ministries, kasama po ang ating pong mga followers. Purihin ang Panginoong Diyos. Saan mo kayo naroon, nandyan kayo. Yes.
Iniingatan kayo ng Panginoon. Thank you so much. Purihin ng Panginoon Diyos. Ingatan kayo, pagpalain ng Panginoon sa inyong kalalagayan, sa inyong mga buhay, sa inyong mga hanap buhay, at gayon din sa inyong mga lingkod ng Diyos, sa inyong mga ministry. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Ang oras sa pagkakataon na ito ay alas 11 po ng umaga. Purihin ang Panginoon. At pagkatapos nito ay tutungo naman po ako sa Pag-ibig Office dito sa Imus City. Dahil meron po akong ayusin ng mga dokumento. Sana po ay papasugin ako. Sana po ay may sakatuparan ko iyon. At iba pa na kung saan ay atin pong pupuntahan upang matugunan ang ating mga pangailangan. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At binabalik po natin lahat po ng paborit pa. Salamat sa Panginoon at gayon din shout out sa lahat po ng mga taga-Luzon. Yes. Sa lahat po ng taga-Visayas. Yes. Sa lahat po ng mga taga-Mindanao. Palapakan po natin sila dyan. Yes. Nakikita ko rin ang mukha ng ating kapatid na Betty Jane Osale Bersosa dyan sa bandang Ilagan City, Isabela, sa Tulubidyan at God bless Osale Bersosa family. Palapakan po natin sila dyan. At gayon din ang ating kapatid Robert's family dyan sa bandang West Virginia, USA. Shout out sa inyo. At pagpalain po sila ng Panginoon. Palapakan po natin sila lahat dyan. At gayon din ang kapatid na Annalisa Tomas dyan sa bandang Maryland, United States of America. Shout out at God bless Tomas family. At gayon din ang kapatid Brother Ernel, Every Step, Every Nation dyan sa bandang USA. Shout out at God bless you all. Palapakan po natin sila lahat dyan. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At ang Ride On Ministry ay pansamantalang nagpapaalam po sa body sa ating shout out din pala sa buong Pilipinas. Mga OFWs, Overseas Filipino Workers at lahat ng bansa, lahat ng mamamayang. Purihin ng Panginoon. Yes. Mula sa episode 496 tungo sa maraming episode pa. Yes, tayo po ay magkita-kita muli mula Lunes hanggang Sabado alas 9 ng umaga, samantalang araw parang Linggo alas 10 ng umaga. Purihin natin ang Panginoon and may we enjoy the food we being prepared in our respective temples with thanksgiving unto the Lord that Jesus Christ, at gayon din with our prayers sa mga kinakasangkapan ng ating Panginoong Diyos mula sa pinagmulan hanggang makarating sa ating mga kaldero at gayon din sa ating mga tiyan. Yes, pahalapakan natin sila, purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord sapagkat itong darating na Sabado, yes, ang Ride On Ministry ay 500 episode na. Palapakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord that great is the faithfulness of the Lord Jesus Christ. Thank you so much, Lord. Pinabalik natin lahat po ng papuri sa ating Panginoon, and may we continue to receive the embracing love of the Lord Jesus Christ and even His anointing sa atin. Hallelujah. At babay po sa bautis sa atin until we meet again. Hallelujah. Praise the Lord.